Another baon serye for my TJ. Kagabi pa nga lang nagsabi na sa akin si TJ na pancake daw ang gusto niyang baunin. Tapos gumamit na nga lang ako ulit dito ng hot cake mixture. Naglagay lang ako ng isang pirasong itlog, 1 tablespoon of oil, at ito lang naman yung palagi kong hinahalo dito. Instead of water nga, fresh milk yung nilalagay ko talaga dito. Mas nagde-level up nga yung lasa ng pancake kapag fresh milk talaga yung nilalagay. Minsan gumagamit din pala ako ng evaporated milk, kaya lang mas prefer talaga namin yung lasa kapag fresh milk yung nilalagay. At sa pagluluto naman dito sa pancake, gumamit lang ako dito ng molder. Tapos make sure ko lang na lahat ng sides ay malalagyan ng butter. At dahil slow cooking talaga ang pagluluto ng pancake, ihahanda ko na nga muna itong prutas si TJ. At mamaya na nga natin yan babalikan. For the fruits nga, itong kiwi nga pala ang ni-request niya. At hinati-hati ko na nga rin para madali niya na lang din kakainin. Pinabaunan ko na nga rin pala si TJ ng banana. Tapos kalahati lang naman yung kinuha ko dito. For dessert naman, itong Cadbury chocolate naman ang ipinabaon ko kay TJ. At dyan ko na nga inilagay sa maliit na compartment. At tamang-tama nga lang naluto na nga rin pala yung isang side nitong pancake. At yung other side naman ay mabilis lang din naman ng naluto. Medyo malaki na nga rin pala itong pancake na nagawa ko, kaya isang piraso na nga lang din yung ipinabaon ko kay TJ. At yung syrup naman dito ko na nga inilagay sa mini container. At syempre hindi mawawala itong mga bento sticks sa mga pagkain ng aking TJ. Naglagay nga lang ako ng mata at kamay dito sa pancake. Tapos naglagay lang ako ng flower na design para magbuka siyang babae. Ice bento sticks naman sa banana. At for the kiwi, dahon na design naman yung inilagay ko. At ito na nga ang final look ng mga baon ni TJ ngayong araw ng Thursday, mga mare at nakshi. At kung di nyo naman napanood ang baon serye ni TJ kahapon, ito nga't ipapasilip ko ulit sa inyo. Another baon serye for my TJ. Nag-request nga pala si TJ ng rice meal for today. At etong bacon nga ang kanyang ulam. Tapos ko nga magprito at habang hinantay ko pa nga maluto yung kanin, ihahanda ko na nga muna itong mga prutas. At finally nga nakahanap at nakabili na nga rin pala ako ng fresh strawberries. At matagal na nga nire-request si TJ ito at buti na nga lang ay meron akong napagbilhan. Tapos sasamahan ko na nga rin pala nitong kiwi dahil nagustuhan din ito ni TJ. Kalahati lang din naman yung pinabaon ko nito, yung saktong mauubos lang din niya. Tapos kumuha na nga rin ako ng 2 silicone cup. Dito ko na nga ilalagay yung kiwi at strawberry sa magkabilaang compartment. At habang inaantay ko pa nga maluto yung kanin, kumuha na nga ako nitong seaweeds, tapos gagawa lang ako ng pang-design ko dito. Para madali na nga lang, gumamit lang ako dito ng emoticon cutting stamp. For the rice naman, gumamit lang ako nitong sushi rice molder. Nakakatuwa nga lang at dahil nauso itong mga bento tools. At laking tulong talaga sa akin ito. At hindi naman ako masyadong creative na mommy. Tapos ayan, nirap ko nga lang dito sa rice yung kinat kong seaweeds kanina. Kaya na nga, dahan-dahan ko na ngang nilagay dito sa bento lunchbox para hindi masira. For the dipping sauce naman ni TJ para sa kanyang bacon, lagay na nga rin ako ng ketchup dito sa mini container. At etong bacon naman, ilalagay ko na lang ito sa mga bandang gilid. Gusto ko nga sanang i-roll itong mga bacon, kaya lang medyo na-toasted kasi ang pagkakaluto ko. Kaya hinati-hati ko na nga lang. At syempre, hindi mawawala itong mga bento sticks sa mga pagkain ng aking TJ. Strawberries, naglagay lang ako ng mga dahon na design. Libag and bubuyog naman for the kiwi. Ito na nga ang final look ng mga baon ni TJ ngayong araw ng Wednesday, mga mare at nakshi. Ayun lang. Bye!